itong topic natin tungkol naman dito sa extradition. Ah, nung linabas yung ruling ng yung rules ng Korte Suprema tungkol sa extradition, tuwang-tuwa yung mga DDS. Kasama na si Bato de la Rosa, si Torion. Kasi sabi nila, effective November 10, yung rules on extradition proceedings ng Korte Suprema ay magagamit na ni Bato. Ibig sabihin, kapag lumabas yung ICC arrest warrant para kay Bato, mauobliga na ang gobyerno na isailalim si Bato sa extradition proceedings. Hindi na pwede yung surrender. Yung kasing kay Duterte, hindi extradition, surrender yon. Ginamit doon yung Section 17 ng Republic Act 9581. Pero kapag extradition ang ginamit, mayroon ng linabas na rules ang Korte Suprema, yung rules on extradition proceedings. Nitong lang yan, nag-take effect lang yan November 10. So tuwang-tuwa ngayon yung mga DDS, sila Bato, sila Torion. Ayan, hindi na pwedeng isurrender si Bato. Kailangan nang sundin yung rules na yan ng Korte Suprema. Actually, kahit si Ombudsman Boyeng Rimulya sa isang panahon, sinabi niya rin yon. Si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, ganun din. Sabi nila, mayroon na kasing rules ang Korte Suprema, so may iba na ngayon, hindi na pwedeng isurrender lang. Hindi. Naglabas ngayon ang Supreme Court ng paglilinaw tungkol sa extradition proceedings. Ito ang sinabi, extradition is the process of removing an extraditee from one state to turn him or her over to the requesting state so that he or she may be held in connection with any criminal investigation he or she is facing. It may also be for the service of penalty imposed under the criminal law of the requesting state. Ito na. In the Philippine setting, extradition may only be granted if our country and the requesting state has an existing extradition treaty and the proper procedure has been followed. Ayan, malinaw ha. Kailangan yung bansa natin at saka yung requesting state has an existing extradition treaty. Kaya, mayroon ba tayong extradition treaty sa ICC? Wala naman. Saka hindi naman state ang ICC. Kaya malinaw dito, kailangan may extradition treaty para magamit yung extradition. So dito, mag-a-apply ito kay Kibuloy. Di ba may in-apply na extradition request ang US? Ngayon dadaan na yan dito sa rules na to kasi may extradition treaty tayo sa US. Ang US ngayon ang lalabas requesting state. Tayo ang rene-request dyan. Si Kibuloy ang magiging extraditee. So mag-a-apply na kay Kibuloy itong rules on extradition proceedings. Pero kay Bato hindi. Bakit hindi mag-a-apply kay Bato? Wala nga tayong extradition treaty sa ICC, saka hindi naman state ang ICC. Ngayon, at least nalinaw na dito sa linabas na rules ay parang naglabas ng implementing clarifications ang ICC ay ang Supreme Court Sabi dito, the proceedings in the extradition court shall be governed by administrative matter number 22-03-29-EC or the rules on extradition proceeding which took effect on November 10, which may be accessed at yung website ng Supreme Court. So yan, iyak ngayon ang mga DDS. Bakit? Kasi nilinaw na dito kung saan lang magagamit ang extradition proceedings. So hindi mag-a-apply kay Bato. At kung lumabas yung arrest warrant ng ICC rin kay Bongo, hindi rin mag-a-apply. Kahit kay Sara. Kasi hindi extradition proceedings ang mag-apply sa kanila. So anong mag-a-apply? Alamang, surrender pa rin. Surrender pa rin. Yan yung kung susundin, obligado kang sundin siyempre yung paglilinaw ng Korte Suprema. Kaya hindi pabor ito sa mga DDS, itong paglilinaw ng Korte Suprema. Marami kasing iba-ibang opinion kasi yan. Nang lumabas yung rules on extradition proceedings ng Korte Suprema, iba-iba yung paliwanag. Sila Harry Roque, sabi nila mag-a-apply na kay Bato. Sila Torion, bugado ni Bato, mag-a-apply na daw kay Bato. Kahit yung ilang mga senador, sila Marcoleta,
Mag-a-apply daw kay Bato. Hindi, hindi. Yan yung paglilinaw ngayon. Kaya iyak ang mga DDS dito. Kaya siguro si Bato tago ng tago ngayon. Lalo na pag lumabas na ang arrest warrant ng ICC. Wala na, hindi na yan magpapakita talaga si Bato. Manaririnig nyo pa ba si Bato? Wala na. Nakailang session na ang Senado, wala na ang Bato. Nakakatawa nga nung isang araw kasi si Senador Mig Subiri, sabi niya, can we confirm kung nandito si Senator Bato? Papatawa naman. Nagpapatawa naman sino yan? Si Mig Subiri. Hinahanap si Bato. Anyway, yan yung magandang paglilinaw ngayon. At least clear na. Na hindi mag-a-apply ngayon dito ang extradition proceeding sa kaso ni Bato. Kasi hindi naman state ang ICC. Pangalawa, wala naman tayong extradition treaty sa ICC. Siguro lang, ako lang opinion ko to. Kung hindi siguro umalis tayo sa ICC, kung hindi tayo umalis, parang pwede na ring itratong yung pinasukan nating Rome Statute, di ba? Nagpirma tayo doon, saka rinatify yun eh. Parang that would be similar to extradition treaty na rin eh. Pwede sanang ganun ang argument ko. Pero ngayon inalis pa nila tayo sa ICC. O di wala na talaga. Wala na. Walang pwedeng maging batayan kung ganyan yung paglilinaw ng Korte Suprema. Akala kasi nila Duterte noon, nila Media Aldea, nila Panelo, pag alis natin sa ICC, ligtas na sila Duterte. Hindi. Hindi. Nagkamali sila. Akala nila ligtas na. Lininaw ng Korte Suprema yan sa kaso ng Cayetano versus Pangilinan. Hindi, Pangilinan versus Cayetano, baliktad. Pangilinan versus Cayetano. Lininaw ng Korte Suprema sa kaso na yan. Na kahit na yung pag-withdraw ng Pilipinas, kahit walang concurrence ng Senado, legal, valid, constitutional. Pero hindi ibig sabihin na wala ng jurisdiction sa atin ng ICC. Yung mga nangyari nung panahon na member tayo, may jurisdiction ng ICC sa atin. Nandun na yan eh, binanggit na yan ng bagamat obiter dictum yun, pero nabanggit na yan ng Korte Suprema. Anyway, at least ngayon malinaw na yung tungkol sa extradition. Okay? Mga kabunyong mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.